Biyahe? Papatong ko ito mamaya. Doon mo na ayusin? Oo. Ayos mo na. Ay, God bless. Ano ka ha? Diba? Ayan, so what's up guys? Sa part na ito, tinatali natin yung camping tent natin at yung mga gears natin, sinisecure natin gamit yung ating pantali na nabili lang natin sa Shopee, ano? So ngayong araw pumunta tayo sa Kasiguran with Sir MJL at iba nating mga kasama. First time nating pumunta doon at camping ang gagawin natin. So may mga available rooms naman, pero unfortunately is kailangan daw siyang i-reserve. So malalaman natin mamaya kung paano yung naging process at magkano yung tent pitching, kung magkano yung mga dapat i-prepare as well as yung mga rooms rate nila. Na balita ko nasa 2.5 yata. So hindi natin alam sa mga oras na to kung anong oras tayo makakarating sa Kasiguran or sa Kasapsapan Beach mismo, dahil depende sa pahinga na mga kasama natin at gaano tayo magtatagal sa ilang lugar. Kalimutan ko sa tuhod ko. At kung makikita nyo dito, hindi pa namin sunuot yung Sir MJL na damit kasi nga sobrang init. Kahit launa madaling araw na yan or 11 pa lang pala, dahil lang ang meet up namin sa Burger King ay alauna ng madaling araw dapat. Sobrang init ng time na yan, kaya pagpasyahan muna namin na doon na mismo sa Burger King namin isusuot Valenzuela yung jersey at dahil papabutin na natin yan hanggang umaga. Pero suot namin yung vest kasi napaka-importante niyan lalo kapag gabi. So provided na yan ni Sir MJL nung Odisan rides pa namin. So ngayon ginagamit pa rin namin. Eto, pinin ko lang yung location dito dahil kailangan nating daanan yung shortcut na siguro dahil medyo na-late kami nag-prepare. So inabot ng alas 12 yung preparation namin, kaya kailangan namin maghabol sa oras. Estimated namin makarating kami doon ng 11:40. So at least makakain pa kami sa Burger King bago umalis dahil wala rin kaming dinner dito. So ako may tulog ako at least mga 3 or 2 or 1.5 hour, di ko na maalala. Pero ayan, si OBR ay walang tulog, as in hindi ko alam kung excited, pero nakakatuwa kasi lahat ng kasama rin namin ay walang tulog, excited din. Meron pa nga akong nalaman na yan si Sir Greg yata nag-leave pa daw para makapagpahinga bago muna yung rides, pero at the end hindi rin daw nakatulog. At dito malapit na kami sa Burger King. Kung mapapansin nyo, medyo natagal lang kami at kung saan na kami lumusot, sumiksik dahil napakaraming truck pala ng mga panahon na to. First time ko may experience na ganito kahaba ang pila ng truck sa Valenzuela pa lang. Normally kasi nagkakaroon yan sa Nueva Ecija daw banda or sa Bulacan. At ayan na, nandito na nga tayo sa Shell at katabi niyan yung Burger King na kung saan kapag North Loop or North ang pupuntahan ay dito ang laging meet up namin. Sineset ni Sir MJ makakain muna at least mga 20 minutes bago yung ride out, makapagpahinga sandali dahil mga isang oras din or kulang isang oras din ang biyahe ng iba. Yung iba nga nang galing pa ng Cavite. At ayan, nandyan na si Sir MJ sa mga time na to. Papasok na tayo at mamaya ay magkakaroon ng briefing muna bago mag-umpisa yung ride. So konting kain lang muna at lalarga na rin after mga 20 to 30 minutes. Hintayin lang makumpleto lahat ng kasamahan natin. By the way, ang gamit pala natin dito ay
Action 4. So kakakuha ko lang o kakabigay lang ni OBR na to ng isang araw. Kasi ayan, birthday ride nga ang dating na to, kaya napasama rin tayo. Subukan nating mag-video lang, kaya kung napapansin ninyo, nakaharang sobra kanina yung mga video yung motor tayo dahil chest mount lang gamit natin at hindi umabot yung sa chin mount. So mapagtyagaan na tong video na to at wala pa rin pala tayong mic, kaya naka voice over lang tayo. Subukan lang natin at i-try lang natin kung hanggang saan abutin yung camera nito. So first time natin magagamit, so marami pa tayong tinatanong kay Sir MJ at yung mga kasamahan natin sa group kung paano yung mga diskarte nila sa pag-vlog or paggawa ng mga videos na katulad nito. Ha? So nandito tayo sa likod ng Shell as always. Kapag mag-uumpisa yung ride natin, dito nagbibigay ng briefing. Naalala ko nung huling ride nung Sagada, napakarami namin dito. Ngayon ay ilan lang kami mga sumama, siguro mga nasa 11 na motorcycle lang. Tayo yung na-assign sa pinakahuli ni Sir MJ. Nagpe-prepare lang siya para magkaroon or mag-start na ang briefing. At para maging ligtas, ilan sa mga paalala. So ito yung maganda at nagustuhan ko sa ride na to. Nag-uumpisa sa briefing, merong maayos na assignment kung saan ka nakapila, anong group ka. So dalawang group lang kami dito, Group Alpha at Group Bravo. So tayo ay napunta sa Group Bravo at kung saan tayo rin yung pinakahuli, parang sweeper na rin yung gagawin natin sa mga kasamahan natin at hanggang dulo kasama natin Sir Omar sa pinakahuli. So tayo lagi nauhuli and minimake sure na yung mga kasamahan natin ay palaging safe. So sa part na to, mag-start na si Sir MJ ng kanyang briefing and tinitignan niya lang at chinek-check niya lang ang ilan sa mga importante bagay. May mga passenger places po na nakasama na before and may mga bago po. Ba't marunong ka rin gumamit na ito? Ang paggamit na ito mamaya, kaya ko sa iyo stick. Paggamit na ito, ano siya? Bakit yun? Pero mabilis siya. Mas mura yata yan eh. Pero mas ano. Let's go! Didikit pansit. Ang ganda, ang cute. Siyam. Mamaya pa madadagdagan. Patayin ko lang mamaya pa dyan. Traffic. Pero mga bandang unahan lang naman yata. At yan, update natin. Dito tayo sa Plaridel
bypass road. Medyo hindi ko lang sure kung tama pa ng time na to yung dinadaanan natin dahil puro mga malalaking truck ang nakakasabay natin. Mukha siyang parang dating sa akin na expressway, pero nakikita ko may mga tricycle naman, yan, may mga motor namang dumadaan. So safe tayo, sundan lang natin sa Google Maps hanggang makarating at ma-meet natin ang kasamahan natin. So dapat sa Shell magkikita-kita, pero wala na, hindi na rin natin sila naabutan. So may part dito na nagpagas na rin kami dahil sa tingin ko hindi na tayo aabot doon sa papagasan pa mamaya. So pina-full tank ko na, o baka mamaya wala na madaanan. Sinamantala ko na dahil naiwan na natin dito Sir Omar. Hindi ko alam kung nasang part na siya, kaya nagpagas na rin tayo. Inaasahan ko na una na siya sa atin, pero at the end hindi pa rin pala siya nakasabay dahil naipit nga, ang daming malalaking truck at sobrang traffic doon. Pati mga sasakyan naka-counterflow na, pati daanan ng motor or sa gilid is pinapasok na ng tricycle at mga sasakyan. Ito, short break muna tayo sa Jollibee. Dapat next na natin na ito ay Fuel Star, doon magpapagas, pero hindi na kinaya. So mas maganda yung stop na to, pwede makapagpahinga yung mga kasamahan natin. Tulad nga nun Sir MJ, wala pang tulog yan, kaya at least 5 minutes. Grabe, naglim po na siya. At nandito naman ating OBR, ako'y kumakain. So siya naman ay nagpapahinga. Sobrang sarap ng tulog niya. At ayan, mag-ride out na rin tayo. Diretso na tayo sa Fuel Star dahil nandun na raw si Sir Omar, pati si Sir Acuña. So sila naghihintay na sila doon. At may picture na, naka-shades na, tapos inilabas pa yung camping chair nila. At doon na raw sila magka-camping. Mga 20 to 30 minutes din naghintay sila doon, pero nakaidlip or nakatulog din daw sila. Samantalang kami dito nakakain at nakapagpahinga rin ng mga kasamahan natin. Ano kang tulog eh? Update guys, so currently nasa Gabaldon na tayo. Konting picture lang muna bago dumiretso tayo sa Labi River. At makikita rin natin doon ang Bungabon sign kasi dadaanan muna yon. Medyo rough road yung dadaanan dito pala, paalala sa mga gustong sumama at gustong pumunta pala, mapadaan dito sa Kasiguran or sa Labi River. Bungabon po ang dadaanan namin para ma-experience lang namin yung twisties. Nagkaroon kami ng konting kasunduan na in case or if ever na umulan ng mga time na to, ang dadaanan namin ay sa Pantabangan dahil hindi ganun ka twisties doon. At hindi katulad sa Bungabon na sunod-sunod at medyo sharp yung mga daanan. So walang-wala yung sinabi yung Marilaki. Kung medyo sanay kayo sa Marilaki, dito grabe ang kalsada dito. Mga 2 oras na puro twisties. Wala namang taas baba, yun yung maganda sa kanya, patag. So mag-i-enjoy kayo dito sa mga twisties niya. At napaka-safe dahil walang masyadong tao, walang masyadong dumadaang sasakyan, bibihira. Minsan nga magugulat ka kasi bigla-biglang
may dadaan. So yun lang, kapag medyo sharp curve yung mga dadaanan nyo. At ayan, kung nakikita nyo, ito muna yung dadaanan nyo bago sa Bungabon. Napakaraming rough road. So buti tayo ay naka ATV. So ito sa ating ADV Shadow ang pangalan natin. Yung ibang mga kasamahan natin may naka NMAX, karamihan din ADV, so basic sa kanila to. At meron din naka-click 125. Imagine, sumasabay at mabilis din magpatakbo si sir na kasama natin naka-click. Nino? Nila? Parang yung ano niya, parang clip, ano ba yun? Ganun. Thumbnail. Linaw ng tubig, oh. Ang sarap. Kahit nakahiga ka lang dyan, oh. Lalo siguro kung tag-ulan to. Sa Shadow na gala, saan na napupunta. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside. Grabe sa part na to, napakaganda. Kita ninyo, no, nagmumotor na tayo sa tabi ng dagat, kaya minsan napapalimod ako, nakakawala ng stress. Ayan, tapos mga dadaanan pa natin mga ganitong kalsada, napakaganda. So ini-enjoy lang natin yan, kaya siguro gusto ko rin nasa ulihan dahil naman tayo ganun kabilis magpagtakbo. So tamang chill ride lang yung ginagawa natin dito para syempre first time natin dito, makita natin mga magagandang view, magagandang kalsada na pwede natin makita. Sa lilim kasi, no? Lilim.
Tara. Tama? Picture tayo doon. Tayo dumaan dito ata. Karinig. Oo. Ayun o, quick. Quick. Kaya mo na. Ganda dito. Ang mga ano naman. Wala yan sa Panaman sa Di ba? Wala yata yan. Gagi na ibon. So eto guys, balik na ulit tayo sa kalsada. Papunta na tayo sa ating camping site na kung saan doon tayo magpipitch ng tent at malapit sa dagat. Kaya kumain lang tayo doon sandali sa Alia Surf. So mga 2 oras pa to bago makarating doon sa ating destination. Iba na yan. Ngayon naka-red. Dumiretso. Hindi, ano yung dumiretso ngayon naka-red. Ano na saan? Walang signal. Huminto muna tayo sandali dito guys para magpahinga muna dahil sobrang antok na rin ni Sir MJ dito, mahirap nang ipilit. Almost 31 hours or mahigit pa yata siyang gising dito dahil may advertisement siya sa Fridcon. Kaya hindi natin alam yung mga activities niya during that day na at least 5 minutes daw talaga wala siyang tulog.
Pero napakasulit naman ng hinintuan natin. Kitang-kita naman natin, no? Parang painting yung nakikita natin dito. Walang galawan talaga, napakabanayan ng tubig dito. Ito yung maganda sa rides, nakakapagod pero kapag nakakita ka ng mga ganitong tanawin, napakasaya at nakakawala ng pagod, ng stress, lahat kahit ilang oras ka nang bumabiyahe. Kaya kung sakaling pupunta kayo dito sa Casiguran, Aurora, or kung saan man mga pinupuntahan natin, hindi sulit dito kung isang araw lang kayo katulad ng gagawin namin dahil napakabitin. Kung pwede lang mag-extend sana kung wala lang pasok ng Lunes, ganun ang plano ng lahat. Pero Sunday is kailangan na rin umuwi. Kaya nanghihinayang tayo na isang araw lang o isang gabi lang ang in-stay natin dito. Gumpisa na ako at tukin nung palapit na rayo, naguri na lang. Sige, tulog na ako, ba nagmamaneho eh. Baka pikit na ako nung ano. So ngayon, tayo mag-tent. Sakay, tagilid ka na lang. Naku. Ang binayaran pala namin dito para sa tent pitching namin ay 250 pesos plus additional 50 pesos kada tao or mag-avail dito. Bale, 350 pesos lahat ang binayaran namin since dalaw kami with OBR. Pero yung iba naman ay 50 pesos lang ang additional. So, it means 300 pesos ang kanilang binayaran katulad ni Sir MJ dahil solo lang naman siya dito sa ride na ito. And also sa mga gustong mag-try naman ng kanilang rooms, 2,500 ang tawad nila dahil mabilis lang naman, pero ang regular rates yata dito is 2,800 yung mga rooms na pinag-stayan ng kasama natin. Medyo may problema lang siguro sa internet at ang power or ang aircon na hindi ganun kalakasan nung gabi dahil nagka-problema lang daw ng kaunti. Siguro mahina yung supply o mababa yung supply, pero then malamig din daw naman sabi ng mga kasama natin na nagstay sa bawat room. Dito na lang kami. Bigat ng gamit eh. May maano rin dun, no? Makapal din. Dito na lang tayo, mas safe. Sabi ano?
Saan ba tayo? Wala na dito na. Meron ba yan? Pag nainitan kami, makiki-aircon kami sa inyo, sir. Lalim. Diyan na lang siguro. Ano? Atras. May tawag. Dito matigas-tigas yung ano dito eh. Pero pwede na yata dito. Yun oh. Parang iba na tunog ah. Hindi, pag hindi mo napapatay yung HSTC, ganun tunog. Ah, ganoon, HSTC. Oo, parang PCS, ganun. Sa akin, nabaha ako nung nakaraan kami dito. Umabot na ano eh, hanggang dito eh. Yata, hindi ko nga alam kung napasukan. Sinuong na namin kasi dinaan kami sa ano, sa Pakalamba kami noon, dun sa ginagawa expressway. Game na ba? Ay, magano mo ba? Game. Bato kasi may ano tayo. Paano po maganda? Saan nyo nakuha to? Makikita na naman eh sir. Bakit madadaya, oh? Yun yun. Ganyan lang, set up na agad yun. Bukas lang ng payong eh. Para lang siyang payong, itatayo na. Mga ano ng mga tamad. Pwede ng mga tamad. Sabi nga, work smart, not hard. Definition niya, no? Set up na agad yung set nila. Hindi sila mamamblema ng pagkuto mag-set. Set, tapos na. Yun na yun. O, gusto ka pilitin yung sa kabila. Tapos na rin. Kasama natin. Yung harap natin sa ano kanila. Pwede na yan. Formal set lesson.
Pero off-limits pa. Ayun na yun, nakalagay. Ano ba? Siguro nga kaya, hindi naman ito. Pero dito lang bawal. Yung area siguro yan. Kasi tsaka yung ayun, yung mga tao. May Bawal lang naman siya. May ibon na lang ang habol eh. Pero ngayon DJI na-equip ng ng mini machine gun. May mga ulit. Like pag may ibon na lumapit na. Pero may gumagawa na siguro nun. Pang ano? Panggera. Dapat, ito nakaangat. Oo, nakaangat ng pagbabaso. Good siya pagkain sa ulan. Tignan mo kagabi ng ulan. Para hindi bibigat doon sa ano. Hindi ba sa basa magbasa? Kasi yung gilid nagbasa na sa amin eh. Oo. Ano, yung mga hindi natatakpan. Buti pala nilagay ko yung ano. Oh, di ba? Trapal Buti din namin. nilagyan mo. Kung hindi basa yung paligid. Magkano yung topic? Ako, sikip. Akin to? Ano bang, suot mo na yun sa'yo eh. Paano kayanin dyan? Thank you po. Salamat po. Nadaan ako.
Kaya. Kaya, kahit puno. Doon ako sa tapat ng CR dumaan. Basa yung lupa. Ang ingat, grabe. Ganda kasi gulong ng EDC, kakapit talaga yun. Bago nga to. Papaganyan din ang gulong nga eh. Nagpapalit na ako. Ano bang size niya? 1.7? Ano yan? 13 ba? 1 ano? Ano nga to? 130 by 70. Tara. After Pantabangan, direct pa talaga kayo eh. Oo. Correct? Sabay. Puntahan talaga yung dam doon. Maganda yun. Magano? Hiwalay na rin kayo? Oo, after Pantabangan. At ito na, pauwi na tayo. So, meron muna tayong dadaanan yung parang hills at malapit lang dito, mga 20 minutes lang. So, puntahan na natin dahil sabi nga nila, napakaganda raw sa lugar na to. Kaya sinuggest ni Sir MJ din na puntahan. Mabilis lang na biyahe naman ito at sandali lang nandun na rin tayo. Medyo rough road na paahon yung dadaanan natin doon. Pero kayang-kaya lalo kung ADV yung gamit ninyo. Meron kaming kasamang click, kinaya naman at meron din kaming kasamang naka PCX. Pero kung gamit ninyo ADV at may kasama kayong OBR at ilan na mga gamit na mabibigat, I'll suggest siguro pababain muna dahil sobrang rough nga nung kalsada at siguro hindi ko rin sinasuggest pag tag-ulan or maulan dito, malamang napakaputik ng kalsada dahil kulay kalawang yung floor o yung lupa na dinaanan natin dito. Hanggang ngayon hindi pa rin nawawala sa tsinelas natin, hindi tsinelas sa slip-on natin yung kulay nung kalawang na yun dahil color white yung ginamit natin nung nagpunta tayo dito sa Kasiguran. May bayad yan. Sunod ako. Thank you. Hindi mo. Grabe. Ganda. Ang ganda. Pwede ka mag-video habang nag
whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. Guys, group pic. Thank you. Tulog pa kayo? Sabot muna tayo. Si Kuya. Nag-drink na ng nag-take na ng medicine. So, picture pa yung mga picture. Tinataboy mo na sila. Para hindi sila pwede sa pag-drink. Magkano ngayon bro? 17, tatlo battery. Biling ako. Sa'yo, ito. Bibili niya ako. Sa kanan ka na dumaan.
Pero pipilit na may angkas eh. Dulas ako. Sa akin naman, mahirap mabasagan ng makina. Kaya nga eh. Hindi cover ako dati, tinanggal ko lang. Kasi Kasi sumasabi. ano na eh, balik-balik na eh. Oo. At siguro dito na natin tatapusin yung video. May ilan pa tayong dinaanan pero karamihan sa mga kasamahan natin ay naghiwa-hiwalay na rin sa part na to. Ang ilan sa mga nakasama lang natin ay sila Sir Ronald, naabutan pa natin sa pupuntahan nating dam, sila Sir MJ, at yung apat na magkakasama na madalas natin nakikita sa mga kalsada dahil lumihinto rin sila para magpahinga. So ganun din yung ginawa natin, kanya-kanya na at solo na ang pag-uwi. Pero along the way ay nagkikita-kita pa rin naman kami hanggang makarating doon sa aming bahay at kanya-kanyang tahanan. Medyo inabot lang kami ng ulan bandang Valenzuela pero nakauwi pa rin naman kami ng safe. So around alas 9 ng gabi kami nakauwi sa Pasig simula Kasiguran. At balita ko safe naman lahat nakarating nung nagawa ko or inedit ko tong video na to. So, yun muna guys. Sana magustuhan natin video na to. Sample video lang naman ito para sa memories na pwede ning balikan kapag sakaling na-miss natin mag-ride, no? At medyo busy na tayo sa mga panahon na to. Yun lamang at maraming salamat.